Inihahandog sa inyo ng Eagle Broadcasting Corporation at Radyo Agila. Kaakibat ang Philippine Historical Association at Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Lakas Pinoy Radyo! Lakas Pinoy Radyo! Mapapakinggan sa DZEC 1062. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito ang programang Lakas Pinoy Radio na mapapakinggan sa buong Pilipinas dito sa DZEZ Station 1062 ng Radyo Agila. Tuwing Sabado mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at mapapanood live sa ating Facebook fan page Lakas Pinoy Radio. Ako po ang inyong host ngayong hapon, Dr. Carlito Olaer po, ang presidente ng Philippine Association of Administrators of Student Affairs at Vice President po ng Student Affairs ng Centro Escolar University. Wala po akong kasama ngayon dahil yung aking co-host na si Telma ay hindi po makakarating. Pero meron akong guest na siya na rin po ang aking magiging co-host. So ngayong hapon, isa na namang makulay at kapanapanabik na makasaysayang talakayan ang ating mapapakinggan at mapapanood dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating bayan, ang Araw ng Republika, commemorating the Filipino-American Friendship dahil sa Martes ay, kung hindi ako nagkakamali, July 4 na. Ano nga ba ang selebrasyon na to? Hindi mahirap ang tanong na yan dahil meron tayong dalawang panauhin na magpapaliwanag at magbibigay linaw tungkol dyan. At tatanungin ko na po, ipapakilala ko na rin po ang aking special co-host ngayong hapon. Siya po ay assistant professor o professor ng UP Los Baños at board member siya ng Philippine Historical Association, si Professor Gloria Melencio. Ma'am Flor, pwede po ba? Ma'am Glo na lang siguro. Apa. Bumati po kayo at magpakilala kayo sa ating mga nakikinig ngayon. Magandang hapon po. Isa pong mabiyaya at maulang hapon sa ating lahat. Doon po sa mga nandito sa Quezon City, talaga namang malapit ng bahain. Pero ganun din po, magandang hapon pa rin. Doc Lito, magandang hapon. Yes, Ma'am Glo. Sa akin pong mga co-teachers sa UPLB, sa aking mga estudyante, sa lahat po ng nakikinig dito po sa Lakas Pinoy Radio, isa pong mabiyaya at masaganang hapon. Yan, ang ganda naman ng pagbati na yon. Bago ko makalimutan, babatiin ko na rin si Dan Sakay, ang asawa ni Lani na kasama ko sa trabaho, at dahil nagsabi siyang makikinig siya sa akin ngayon, at si Lani na rin, magandang hapon sa inyong dalawa. At Ma'am Glo, yung ating pangalawang panauhin po ay via phone patch po, at siya po ay manggagaling pa sa Amerika. Wow. So talagang international tayo, no? All the way from America. Tamang-tama po sa paksa natin. Ano, Correct. Doc Lito? So, mamaya po yun, Ma'am Glo. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may katanungan o gusto nyong makilahok sa ating usapan ngayong hapon, ay tumawag lang po o mag-text sa ating hotlines. At sa lahat po ng Globe subscribers, ito po ang ating number, 0917-37-33237. Para naman po sa ating smart subscribers, ito ang number 0939-353-0097. Okay. Ma'am Glo, handa ka na ba? Handang-handa na po. Handang-handa na. Okay. Ma'am Glo, alam nyo, sa akin natatandaan, parang taon-taon, mula nung ako'y nagkaroon ng, anong man tawag nung, kamalayan. Opo. No? Parang, ang ipinagdiriwang natin lagi ay Philippine
Philippine-American Friendship Day. Pero ngayon sa nakita ko, sa nababasa natin sa mga titles na binibigay, Araw ng Republika. Opo. Ma'am Glo, dahil kayo po ay historian, pwede po paipaliwanag po natin sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating fan page? Opo. Yung pong Philippine-American Friendship Day na isineselebrate natin noon, July 4, kada July 4. Yes. Nagsimula po nung July 1946, kung saan ibinigay sa atin ng mga Amerikano yung kalayaan natin sa pamamagitan ng isang tratado, isang batas, at pinirmahan yon ng Pangulo ng Amerika. At paano yon sinelebrate? So, nagkaroon ng parade sa Luneta, Doc Lito. So, imagine niyo, nagkaroon ng parade. So, yung Philippine flag at saka American flag magkatabi. Pagkatapos, unti-unti, ibinaba yung American flag. Pagkatapos, unti-unti, itinaas yung Philippine flag. Kasi binibigay na daw sa atin yung kalayaan natin. Nai-imagine ko, ha? So yun, maraming nagpalakpakan. Siyempre, maraming nag-iyakan. July 4, 1946 yun. Ngayon, so for a long time, yun ang Independence Day natin. So bakit July 4, 1946 ang pinili ng mga Amerikano? Kasi yung July 4, 1776 naman, binigay naman din sa kanila ng Great Britain, kasi isa sila sa 7 colonies ng Great Britain noon, yung kanilang kalayaan. So, lumaya sila, nagkaroon sila ng kasarinlan, independence, July 4, 1776. So, ang sabi nila, dahil ganun din yung gagawin natin sa Pilipinas, July 4 na rin yung ating pagbibigay sa kanila ng kalayaan. So, yon ay dahil ibinigay daw yung kalayaan, so magkakaroon tayo ng later on, sinabi ng mga nagsusulong nito, bakit hindi natin gawing Friendship Day na lang? Kasi masyado namang pattern after the US. Ngayon, yung aming presidente, si Philippine Historical Association President Gabriel Fabella, nagkaroon siya ng suggestion na ibalik na lang sa June 12. Si Professor Fabella ay professor ng UP at hiniling niya sa Philippine Historical Association, nagsusug siya na magkaroon ng resolution na yung Friendship Day na July 4 ay gawing ibalik sa June 12, gawing Philippine Independence Day. Ano yung kahalagahan ng June 12? Yung June 12 naman, 1898, yun yung kung makikita ninyo pag tuwing June 12, pag pinagdiriwang natin yung araw ng kasarinlan, di ba yung marami tayong flags, marami tayong pagdiriwang. Yun yung araw na binasa ni President Emilio Aguinaldo doon sa kanyang balkonahe sa Kawit, Cavite, yung Declaration of Independence. Na yung Declaration of Independence ay may drama doon, Doc Lito. Kasi Anong drama doon? si Apolinario Mabini daw, kasi si Apolinario Mabini ay pinagkakatiwalaan ni Emilio Aguinaldo, pinag-draft niya. So nagsulat siya. Pero meron ding ibang nagsulat. So kasi yung Aguinaldo cabinet noon ay sa kasaysayan naman laging merong mga paghahati. So merong nagsulat, ang nagsulat sa kabila ay si Felipe Buencamino, meron pa siyang isang kasama. Sa kabila naman, ang nagsulat ay si Apolinario Mabini. Good writer si Apolinario Mabini, at siya ay isang mambabatas, isang lawyer. At nung binasa ni Emilio Aguinaldo, excited si Mabini na ano kaya yung babasahin niya. So, di ba at that time siya ay may polio na. Yeah. May polio na, so nakasakay siya sa duyan. Nandun yun sa painting, may isang painting na gano'n ang itsura niya. So, hinintay niyang basahin, tapos natuklasan niya yung binasa ay hindi yung sinulat niya.
Ang binasa ay yung sinulat ni na Felipe Buencamino. So, pero sinasabi ni Professor Fabella na makasaysayan yung June 12, 1898 kasi kahit merong ganong paghahati sa Aguinaldo Cabinet, ipinilit pa rin na gawing pagdideklara yon ng araw ng kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol, laban sa Espanya. So, ang nangyari, nang sinusog ni Professor Fabella, tinake on yon ni Senator Ramon Mitra. So, nagkaroon siya ng resolution, nakarating ng third reading sa Senate na ibalik sa June 12 yung ating Independence Day. At pinirmahan yon. So, 1959, pinirmahan ni President Diosdado Macapagal na yung Philippine Independence Day ay June 12 na. At yung July 4 ay magiging Phil-Am Friendship Day. Ayun. Mabuti nila at nandiyan kayo, Professor Glo, no? Kasi ang ating mga kabataan, lalo na nakikinig sa ating ngayon, they will be celebrating the occasion at maaaring hindi nila nakita o alam itong mga, yung kasaysayan ba? I mean, the story behind all of this. So, meron tayong dalawang selebrasyon. Yung June 12, yung ating Independence Day, at yung isa naman, Kaibigan ako, hanggat maaari, dapat merong yung sinceridad, yung katapat-tapat. Yes. Tapos, equal footing, yung pantay kami dahil ako ay makikipagkaibigan, sincere ako na magiging kaibigan ko siya, so pantay kami. so kung tayong dalawa ay magkaibigan, gusto mo ganon. Pantay tayong Pantay dalawa, dapat. Dok Okay. Lito. So, sa pagsasalita, sa anumang bagay na pag-usapan natin, sa bigayan ng pagkain, 'di ba, sa sharing, Yes. pantay tayo. Sa friendship na 'yon na nangyari nung panahon ng Amerikano, actually hindi siya tunay na friendship. Oo. It has nothing to do with the Filipinos and the Americans because the Filipinos and Americans are good friends. The American people are good people. It has something to do with the way the government has been run as influenced by the American government. So, binigay namin sa inyo yung kalayaan, sundin ninyo. So, yung ating constitution, pattern na pattern talaga sa US. So, pati yung ating pamumuhay, pattern sa US. At tayo, sabi nga natin, magkikipagkaibigan tayo, pantay tayo. Pero sila, noong panahon na yon, 1912, merong sinabi na, bobo tayo. Hindi natin kayang magpatakbo ng sarili nating gobyerno. So, kailangan talaga tayong turuan. Isa yon. Tapos, tinawag pa tayo na uncivilized and savages. So, kung kaibigan kita at tinawag kitang uncivilized, paano kita magiging kaibigan? Uncivilized ka. Okay. Kung kaibigan mo ako at tinawag mo akong savage, paano mo ako magiging kaibigan kung savage ako? Okay. Ayun po. Ma'am Glo, dahil alam ko, nabanggit nyo kayo nung habang nag-uusap tayo sa labas, mahaba-habang panahon din, yung pagiging colonized natin ng bansang Amerika. Ano ang lifestyle o buhay Amerikano na nakuha natin
na gayang-gaya natin? Marami po. Pwede isa-isahin natin, Ma'am Glo. One, ang mga Amerikano, ipinasok po sa atin yung public school system. Okay. Tapos doon sa public school system na yan, ang naging medium of instruction natin yung English. So, wikang English yung ginamit natin. So, tinawag tayong Little Brown Americans. Little okay. Brown Americans. So, pati yung pagsasalita natin. So, pag nagsalita tayo, pati yung way of thinking natin, yun na. Okay. Ay, Ma'am Glo, break, sandali muna. Apo. Yung ating pangalawang bisita na nagaling pang Amerika Sige po. ay nasa linya na po. Si Miss Rose Wenceslao. Wala pa ba? Okay, wala pa raw, Ma'am Glo. Okay. Kasi nakita So, ko. Tuloy natin, Ma'am Glo, yung ating Sundok dito, usapan. Yes, lingwahe. So, kung ano yung lingwahe, ganun din tayo mag-isip. Diba? Sa language, ako pag nagtuturo kasi ako ng kasaysayan, sinasabi ko sa mga estudyante ko, tinuturo ko ang kasaysayan ng Pilipinas, sa History 1, sa wikang Pilipino, kasi ayokong mamatay ang wika sa akin. Paano ako magtuturo ng Philippine history sa wikang Ingles? Yung syntax mismo ng language, yung rigor, yung beauty, yung ganda mismo ng lingwahe, yung pakahulugan mismo ng lingwahe ay nawawala kapag binaliwanag ko yung sa wikang Ingles. Siyempre, iba na pag nagturo ako ng Asia and the world. Siyempre, Yes. Ingles ang gagamitin ko doon. Pero pag kasaysayan ng Pilipinas, yung wika yung gagamitin natin kasi marami ang nawawala doon sa wika. Pati pag-iisip natin, nawawala. Yung pagpapaliwanag natin, yung isang salita, yung yung dignidad ng salita ay nawawala. Ang karangalan ng salita kapag yun ay sinalin mo sa ibang wika na hindi mo wika. Pangalawa, yung ako bilang ina, yung way of life natin, Yes. pagkain. Yung Mahilig pa naman ang mga Pilipino Oo, kumain. 'di ba? Ang hilig natin kumain. So ano yung mga influence sa atin ng pagkain ng Amerika? O Okay. Ma'am Glo, Ma'am Yapo. mukhang nasa linya na si Ma'am Rose Wenceslao. Hello? Hello. Yeah, hello Ma'am Rose. Magandang hapon po, Dr. Carlito, Yeah. Professor Gloria. Okay. Ma'am Rose, may itatanong lang po kami. Opo. Kamusta po ang buhay-buhay dyan sa Amerika? Alam ko nandyan daw po kasi kayo ngayon. Oho, medyo 2 a.m. na nga dito, kaya medyo pasensyahan nyo rin yung boses ko. Okay, parang bagong gising. Hindi naman po, Hindi naman. hintay ko naman po. Talaga. Ma'am Rose, paano po sinelebrate? Kasi alam ko tapos na yung celebration ng Independence Day dito sa Pilipinas. Pero kayo din po ba dyan? Sinelebrate niyo po ba yung Independence Day natin? Oho, so nung June 12 kami nag-celebrate din ng Philippine Independence Day dito sa San Jose City Hall. Nag-raise kami ng Philippine flag. So iba yung pakiramdam na tinataas yung bandera ng Pilipinas. Lalo na ang nag-raise ng flag po natin ay mga war veterans natin. Okay. Kaya iba yung pride na Wow. mararamdaman mo. Wow. Ma'am Rose, dyan po ba sa San Jose, there's a specific Filipino community? Marami rin pong Pilipino dito sa San Jose, pero actually yung mga naging bisita natin galing sa iba't ibang lugar din na naki-celebrate sa atin ng Philippine Independence Day. Pati ang ating Philippine Consulate na nagmula sa San Francisco ay dumalo rin. Si Consul General Henry Bensurto ang ating naging guest speaker. Okay. Ma'am Rose, kasi pinag-usapan namin ni Ma'am Glo dito yung kainan. Nung bang nagkaroon kayo ng celebration dyan, ano naman ang inihanda ninyo? Ay, marami pong naging handa. Alam niyo naman, basta pagka-gathering ng Pilipino, hindi pwedeng hindi mawala ng handa. Kaya kahit ang mga ibang lahi, dumadayo para ganon. sa handa ang Pilipino. So, Ano yung kami- click na pagkain dyan? Hindi po pwedeng mawala ng pansit at lumpia. Yan po yung talagang hindi mawawala. Walang dinuguan dyan? May turon. May turon. Hindi po kami nag-serve ng dinuguan at that time. Pero, yun po yung mga click na pagkain. Lumpia, Okay. pansit. Pag tinanong nyo kahit ang mga Amerikano,
alam nila yon. Ganon. Ma'am Rose, kasi ngayon po ang ating pong tema ay tungkol sa Araw ng Republika, yung commemoration ng Philippine-American Friendship Day na may kinalaman sa July 4 celebration. Alam ko malapit na ang July 4 at isang national holiday ata dyan sa Amerika. I'm sure naghahanda rin sila dyan. Kayo din po ba ay sumasabay sa paghahandang nila? So, pag July 4 dito kasi may parada rin na tinatawag, na Red, White, and Blue Parade na tinatawag. So, iba't ibang mga grupo ng mga tao ay nakikisama rin sa celebration ng 4th of July dito. May mga fireworks. And usually po yung umaga nga ay may parade. So, kanya-kanya po yung mga sasakyan, nagmo-motorcade sila. Wow. Ma'am Rose, yung pong pag-stay nyo dyan, is it something permanent or it is just a visit or what? And then a few days from now, you'll be coming back to the Philippines or ano po ang status po ninyo dyan? Ako'y naka-base na dito sa Amerika simula pa nung 2002. At may dalawang anak na ako. Isang 11, isang 13 years old. And kami ng asawa ko ay nandito sa Milpitas ang aming kabuhayan at kami nakatira sa Santa Clara, California. Okay. Ma'am Glo, baka may tanong ko kay Ma'am Rose. Ma'am Rose, ang inyo po bang better half ay Pilipino o Amerikano? Pilipinong-Pilipino po. Pilipino. So, kapag nagdiriwang po kayo ng Philippine Independence Day, kasama po ninyo yung mga bata sa celebration. Katunayan, ang June 12 dito, naging tradisyon na namin sa San Jose kasi kami yung mga conveners ng pag-celebrate ng Philippine Independence Day dito. So, ginawa namin to mga pang 7 taon na namin. May mga volunteers na Filipinos nagsama-sama and yun, every year nag-flag raising ceremony kami. Tapos nakataas ang bandera ng Philippine flag buong linggo para yung mga ibang Pilipino ay makita na may flag ng Philippines dito. Opo. At the same time, may kasabay ito na fiesta celebration before or after Saturday ng Philippine Independence Day na ginagawa naman namin sa East Ridge Mall. Wow. So may mga awitan, sayawan, papremyo, tapos may mga table or booth ang mga Pilipinong may negosyo or serbisyo para naman tangkilikin ang sariling atin. Opo. Ang sabi po Ma'am Rose, pag ang Pilipino daw nasa ibang bayan, ramdam daw yung pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Totoo po ba? Yung iba nga daw teary-eyed pa, maiyak-iyak, lalo na pag itinataas yung bandila ng Pilipinas, pagkatapos inaawit yung pambansang awit natin. At yung kamay nasa kaliwang dibdib pa. Oo, nasa dibdib. Kami nga po naka-Filipiniana pa at nakabarong Tagalog. Okay. Wow. Tataas ng bandera ng Pilipinas dito. So talagang iba yung pakiramdam dahil kikilabutan po kayo kasi syempre, medyo malayo kami sa Pilipinas. Pero doon mo mararamdaman yung pinanggalingan mo na bilang Pilipino, you know. Opo. Doon mo maitataas yung pride ng Pilipino habang nire-raise ang flag. Yung pong mga anak ninyo, mas marunong pang magsalita ng wikang Pilipino? Tinuturuan po namin magtagalog, nanonood ng mga palabas na Tagalog, mga soap opera. Ang bata naman madaling Opo, ang mga bata naman po madaling matuto eh. Yung isa ko pong kaibigan, ang style, yung asawa niya Ingles ang kausap. Tapos siya mismo wikang Pilipino. Kaya yung mga bata multilingual, marunong, alam pareho. And they are both fluent in both languages. Okay. Ma'am Rose, I'm sure you still have your relatives here in the Philippines. May balak po ba kayong, kailan po ang balak yung dumalaw dito sa Pilipinas?
Meron po tayong Tomasian Global Trade Expo na mangyayari sa January. So, yun po ang isang plano kong Okay. pumunta. Okay. At, pero galing lang po ako dyan noong April eh. Galing lang po kayo ng April dito. So parang yung parang namimiss mo ang bansa at saka yung mga relatives mo dahil kagagaling lang medyo hindi pa nararamdaman ng maigi. Pero pagpalapit na ang Pasko, ayan na. Iba ho ang Pasko dyan sa Pasko dito eh. Oo, Ito, nga, tahimik no. dyan, masaya talaga. So sinabi ni Ma'am Bibingka man dito, Wow. pero iba pa rin. okay. Yung puto bumbong, Ma'am Rose. Oo nga. Puto bumbong, Kasi bibingka. dito September pa lang nagsa-celebrate na tayo ng Christmas, di ba? Oo nga. Oo. Ma'am Rose, nabanggit lang po kasi ni Professor Gloria na yung pagka-Pilipino po ninyo diyan sa Amerika ay damdam na damdam. Pagka ano po ba, gusto ko lang malaman, Ma'am Rose, yung pagka may mga Pilipino na aksidente o may sakuna dyan at may mga na-aksidente na Pilipino, damdam din po ba yung komunidad ng mga Pilipino na katulad sa Pilipinas, sama-sama talaga, tulong-tulong. Buhay na buhay din po ba ito dyan? Kami po kasi medyo talagang involved sa community. Marami po kaming katrabaho na mga seniors na tinutulungan para sa kanilang healthcare kasi kami po mag-asawa ay isang healthcare advocate din. So, tinutulungan po namin karamihan ay mga kliyente po namin ay mga Pilipino na nangangailangan ng kanilang health insurance. At makikita nyo na every now and then may mga darating na humihingi ng tulong na nakakaluwag naman sa aming puso na kaming nakatulong sa kanila. Talagang yung pagka-Pilipino talaga pag may humihingi ng tulong at nangangailangan, nandun din at laging nakikiramay din ang kapwa Pilipino. Oo, marami ho kasing available naman na tulong, minsan lang hindi talaga na i-disseminate sa mga tao, kaya as much as we can, talaga pong, pinagpapaalam namin sa lahat ng mga tao dito, yung mga available na tulong, lalong-lalo na sa mga seniors. Ma'am Rose, matanong lang kasi parang, di ba, sa ating mga Pilipino, meron pa rin kasing kaisipan ba na, may mga Pilipino pa rin mga illegal na nandyan sa Amerika. Mga TNT po. Mga TNT. Totoo ba yun, Ma'am Rose, na yung ating mga kapwa Pilipino na talagang hindi legal ang pagpasok nila dyan ay talagang tago na lang ng tago dyan? Marami hong nagsasapalaran na mga Pilipinong tawag dito ay undocumented, pero ang aking office nga, minsan parang immigration office dahil kami po yung opisina na pwede namin bigyan ng health insurance ang mga undocumented na Pilipino dito. So, every now and then, pag may natulungan kang isang undocumented, may darating po at hatak din sila na tutulungan din namin. Kaya, may mga tulong din naman po yung sa mga undocumented. So, hindi rin po, mahirap na basta lang makikipagsapalaran sila. Yes. Nandito naman po kami na umaagapay sa kanila. Naku, pasasalamat ko na lang. At nandyan si Ma'am Rose para handang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong. Nakatulad niyan. Ma'am Glo, ano pa ang masasabi niyo kay Ma'am Rose? Curious lang po ako. Pwede niyo pong sagutin, pwedeng hindi. Pag halimbawa po ba nagbabago ng presidente sa Amerika, meron po bang particular na epekto yun sa Filipino community natin dyan? Yung bagong presidente natin sa Amerika? Opo. Yung bagong American president, pag halimbawa po nagbabago yung presidente, meron po bang ng Amerikano, meron po bang specific result sa Filipino community diyan sa Amerika? In general naman po, kung magbago man yung presidente ng Amerika, may pagbabago para sa lahat. Hindi naman po particular lang para sa mga Pilipino. Ayan. At lahat naman po ay the way na itatrato dito ay pantay-pantay naman.
kung may mga nangangailangan, ang welfare, kami po yung nagbibigay kasi actually ng welfare na tinatawag sa mga tao. So kung sino pong dumating kahit ano pa pong lahi, pare-pareho po yung patakaran o pag-assess sa kanila kung sila'y matutulungan at kung sila'y qualified. So, Opo. wala pong particular na o dapat ganito lang lahi. Aha. Wala naman pong ganun na. Dahil po nasa Amerika kayo, Ma'am Rose, specifically, ano po yung tingin ninyo pinakamabigat na problema ninyo sa kasalukuyan dyan? Bilang Pilipino po. Bilang Pilipino, wala man po kayong makikita masyadong mabigat na suliranin, lalo na sa California dahil very, marami po tayong iba't ibang lahi dito sa California. So, hindi siya yung very particular na dapat mga puti lang o mga ibang lahi lang ang nando sa lugar na to. Pero dito maraming Asians, maraming Europeans, maraming, So, nakikita nyo yung equality actually pag nandito kayo sa California, para rin kayo nasa Pilipinas. Maliban lang doon sa language, ano? Marami po kayong iba't ibang lahi na matututunan dito na iba't ibang mga kultura na makakasalamuha. Sa pagkain po? Sa pagkain, hindi po kami nahihirapan maghanap ng Filipino food kasi marami yung Filipino restaurants dito. Kompleto ho kami. Wow. Ma'am Rose. Sabihin kung ano yung mga Yes, Ma'am Filipino Rose. restaurants dito. Baka po ba sila? Po. Hello, Ma'am Rose. Alam po natin na marami pong nakikinig sa inyo ngayon. Nationwide po tayo. Ano po ang gusto nyong mensahe sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon sa atin at lalo dun sa mga Pilipino na gustong-gustong makarating ng Amerika at kayo po ay nandyan naman na rin. Ano po ang mensahe ninyo para sa aming lahat na nandito sa Pilipinas ngayon? Para sa mga kabataan, mag-aral tayo na mabuti at ang pagpunta sa ibang bansa ay hindi basta-basta. Marami ka ring isasakripisyo at alam ko rin na pag nandyan ka rin, medyo malaki rin ang sakripisyo. Pero kailangan kahit saan ka man mapunta, ipag-ibayo mo ang pagiging Pilipino at bawat Pilipinong makita mo sa saan man makasalamuha mo sa iyong buhay, isa sa mga kapamilya mo rin na kalahi mo rin na hindi dapat basta papabayaan. Okay. Mamahalin nyo yung mga Pilipino. Kasi sa amin dito, minsan din kanya-kanya rin yung mga Pilipino. Pero ang maganda doon sa naging grupo po namin, walang mga hierarchy, walang mataas, walang mababa. Kaya over the years, medyo tumagal din yung samahan namin dahil usually pagka hindi nanalo or something sa isang election or na maging officer, lilipat, diba? Tapos magtatayo ng sarili. Sa amin po, walang ganoon. Kaya yun ang maganda dahil walang nagsasapawan or anything na basta kung sinong available, mag-volunteer, gustong sumama, let's go. At gawin ng proyekto para sa komunidad. Ang ganda. Ma'am Rose, isang tanong pa. Base doon sa karanasan ninyo, meron po bang kailangan na katangian, karakteristik para talaga masabi na you will survive in a foreign land? Meron po bang katangian dapat na kailangan meron kayo kung gusto mo talagang tumagal ka dito? Ay, ang Pilipino naman po, kahit saan nyo ilagay, kahit saan nyo ilagay. Ganun ba? Mabubuhay at mabubuhay, hindi po ba? Minsan nga, kahit sa dulo ng kung saan na hindi mo na ine-expect, isang Pilipino lang talaga yung sa isang town. Meron nga akong auntie sa isang town sa France. Nagtataka ko bakit nila po kilala. Yun pala, nag-iisang Pilipino lang pala yung tiyahin ko doon. Kaya alam nilang pamangkin ako nung tiyahin ko. So, okay. Nagsusurvive ang Pilipino kahit saan pa. Wow, yan ang ikinaganda ng Pilipino. Survivor. No? Survivor talaga, kahit saan mo ilalagay, saan man magpunta. Ma'am Rose,
Ma'am Rose, thank you very much. At napaunlakan niyo po kami at sa palagay ko lahat po na nakikinig ngayon ay natuwa sa ibinahagi ninyo sa amin ngayong hapon. Thank you po. Thank you for having me. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Rose. God bless. God bless. Okay. Nakakatuwa, Ma'am Glo, Oo nga po. meron tayong kapwa Pilipino na nandun ngayon sa Amerika at namumuhay bilang Pilipino sa isang bansa na hindi nila kultura pero natuto na rin na makiayon at namumuhay ng maayos. Sabi nga Nakakatuwa. po, lagi, di ba, survivor daw tayo. Mm-mm. Lalo na sa panahon ng krisis. Saan, ngayon, historically speaking, bakit tayo survivor? Oo Bakit, nga. ang sabi, bakit, kung saan, Bumabaha na, nakangiti pa. opo, at kung saan, nasaan ang Pilipino, saan mang sulok ng mundo nandoon ang Pilipino, tapos magsusurvive at magsusurvive siya. Kasi po, ang katangian, tayo ay manlalakbay eh. 'Di ba yung mapa ng Pilipinas, yung katangian ng bayan ng Pilipinas geographically? Yes. Ano tayo islands, maraming isla. Lakbay ng lakbay sa bawat So, island. sanay tayong magpalipat-lipat. Sanay tayong magbiyahe sa dagat. Sabi nga, the best sailors in the world come from the Philippines. Kasi nga, tayo yung pinaka-expert na gumawa ng barko. Panahon ng Espanyol, kaya nga tayo pinupuntahan nila kasi tayo yung magtatayo ng galleon nila para dun sa galleon trade. Kinukuha nila yung mga Bisaya, yung mga Samareño, dinadala sa Cavite, kinukuha nila yung mga Bolano para magtayo ng barko. Kasi tayo, expert seafarers, travelers talaga tayo. Kaya Pilipino, madaling mag-travel at madali siyang mag-survive kahit saan siya. Madaling mag-adapt. Madaling Sa mag-adapt, anumang correct. climate o culture dyan. Correct. Talagang yan ay isang katangiang Pilipino na nakakatuwa nga naman na tayo ay mga Pilipino. Halimbawa po, merong si Lea Salonga nung bata pa. Nagpunta siya, di ba American accent na yung batang yan. Mhm. Nung nagpunta siya sa London, British accent naman. Di ba iba yung accent. Di ba iba yung American Yes. English sa British English? Ilang buwan lang siya doon, British accent. Ang bilis matuto. Kaya para hindi na rin siya naiiba Oo, doon sa kanila. oo, ang bilis. Okay. Talagang nakakatuwang isipin na likas na ang isang Pilipino ay kahit saan mo man ilalagay, kaya niyang mabuhay. At yun ay siguro magandang isipin din ng lahat na huwag mawalan, kung ikaw ay Pilipino, huwag kang mawalan ng pag-asa habang may buhay. Kaya yan. Totoo po. Okay. Seryoso tayo, Ma'am Rose. Ma'am Glo, nalilito na ako, no? Gusto kong maging totoo sa usapan natin ito ngayong hapon. Kasi alam natin na we will be celebrating July 4 as the Philippine-American Friendship Day. Naipaliwanag mo yung friendship na to kanina. May mga naghahanda para i-celebrate. Pero alam din natin na merong bumabatikos eh. Hindi naman lahat din ay naghahanda para i-celebrate ito. Pero meron ding mga naghahanda para batikusin ito, no? Sa nabanggit nyo kanina na yung kinote nyo kanina na author na parang hindi ipinapakitang na maganda ang isang Pilipino, naalala ko yung mga nasa kali ngayon pag may mga rallies tayo, andun lagi yung mga imperialismo, kolonyalismo, kapitalismo. Bilang historian, Ma'am Glo, ano ang damdamin mo bilang Pilipino na historian at nakikita mo kasi ito, no, yung takbo nung panahon ng Pilipinas at ng bayang Pilipino. Ano ang damdamin mo bilang historian? Sa simula't simula po sa kasaysayan natin, meron talagang mga hindi magandang nangyari sa kasaysayan natin. Halimbawa, doon kasi Phil and Friendship Day, pinag-uusapan na natin yung panahon ng Amerikano. Talagang hindi naging maganda yung takbo ng kasaysayan.
dahil may colonizer tayo, kahit sabihin na no, we were friends at the time. Colonizers talaga sila, kahit balik na rin. Kahit sabihin na, hindi, tinuruan namin kayo na mamuno sa bayan ninyo. Binigyan namin kayo ng mga tratado, ng mga batas, tinuruan namin kayo. Yung pagtuturo po na yon, Doc Lito, ay merong kapalit lahat. Kasi in the first place, bakit nila gugustuhin na pumunta sa Pilipinas? Ang lawak-lawak naman ng Amerika. Diba? Yes. Bakit sa isang maliit na bansa sa Asia, gugustuhan nilang pumunta at makipagkaibigan? Una, meron silang ibang interest. Politically speaking, tayo ay, ang Pilipinas ay jump off point ng Amerikano sa ibang bansa sa Asia. Halimbawa, at the time, yung Japan ay nakikita nila na threat. China, threat sa Asia, at posibleng kuhanin tayo. Tayo dito sa Asia ang pwede nilang calling station, pwede nilang pagdaungan ng mga barko para mabilis na pumunta sa Korea, mabilis na pumunta sa China, mabilis na pumunta sa Japan. So, yun ang kanilang political interest. Economic interest, may economic interest sila. Kasi, meron tayong mga agricultural products na kailangan nila. At merong mga, halimbawa, asukal. Mas masarap daw yung asukal natin kaysa sa sugar beet eh. Actually, yung mga American farmers, nung nag-export, nagpapadala tayo ng sugar dahil yun ay nakapaloob dun sa isa sa mga treaty na pinirmahan ng Amerika at Pilipinas. Magpapadala tayo ng sugar doon at tinutulan yun ng mga American farmers kasi mas masarap yung sugar Sa cane atin ang natin pinapatronize, hindi yung kanila. kaysa sa sugar beet. So, mamamatay yung sugar industry nila. Nandun sa batas, nasa Belt Trade Act, Hair Horse Cutting Treaty, maraming treaties, parity rights, Belt Trade Act, na pagdating nila dito, yung mga products nila, pwedeng libre na pumasok dito, tayo, limited yung may tariff, yung pagpasok ng produkto nila dito, may libreng-libre. Tayo, pagpasok ng mga produkto doon, may tariff, may tax. So, hindi agad pantay. Tapos, yung pagtatayo ng military bases. Bakit kailangan nila ng military bases? Kasi nga, para maprotektahan yung mga military interest nila dito sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, napaalis lamang yung military base noong 1991. Di ba, for a long, long time, maraming nagkakampanya para umalis na sila. Kasi nga, yun ay palatandaan na hindi talaga tayo malaya. Hindi talaga tayo friends. Kahit sa Facebook, hindi talaga friends. Yun lang, dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo, kaya nagmamadali silang umalis. So, sa sinasabi nyo, bulkan lang yung nagpaalis sa kanilang mas mabilis. Bulkan yung mabilis na nakapagpaalis sa kanila. Ma'am Glo, sa sinasabi ninyo, parang nakikita ko na ang Pilipinas, kahit maliit na bansa lang siya, no, mahalaga siya sa buong mundo. Siyempre po. No? Siyempre po. Kasi sa pinaliwanag nyo nga na kung sa interest ng bansang Amerika, meron talaga naman ding naitulong at maibibigay ang Pilipinas. At sa iba't pa ring bansa. Kaya kahit na maliit tayo, ikumpara mo sa ibang mga bansa sa buong mundo, mahalaga tayo. Kaya nga siguro, meron ding mga bansa na may interest sa atin. Opo. Kanina po, sinabi ko, archipelagic country tayo. So, marami tayong skills na kailangan nila, yung building ships, yung ating mga sailors, kailangan nila sa pagdaragat. Ano pa? Yung ating mga agricultural products, tingnan nyo, Doc Lito, yung
ating palay, di staple food natin. Yes. Ah, hindi lamang sa Amerika, kundi halimbawa sa Thailand, nagpapadala ang Thailand ng mga mag-aaral sa UP Los Baños sa agriculture nila. So, yung agriculture minister nila, graduate sa UPLB. So, pag-uwi sa Thailand, nakuha yung technology May alam na natin. sila. Kasi natuto sa atin eh. Ngayon, sino ngayon ang nag-export at nag-i-import ng rice? Tayo ngayon ang nag-i-import ng rice sa kanila. Sila ngayon yung nag-export. So, ibig sabihin, yung ating technology, yung ating know-how, ay merong magandang epekto sa kanila na kailangan nilang pag-aralan. Pero kung titingnan natin yung kabilang panig naman, kung dati tayo ang nagtuturo, bakit tayo ngayon ang nag-aambag para mag-ano ng, di ba? Ibig sabihin, we have the know-how. Sila nga gumagaling. Tapos tayo ngayon na tayo nagturo, tayo naman yan ang nangangailangan. Opo. Parang parang ironic. Kasi po, yung ating mga batay sa history, yung ating, tingnan ninyo, yung ating mga agricultural lands, nawawala na. Tinatayuan na ng mga building, nagiging negosyo na. So, hindi na pahalagahan, ano? So, yung ating mga agricultural products. So, ano tayo? Na panatili tayo na hanggang doon lang sa source of food, pero hindi na-develop yung ating mismong pinagkukunan. Tapos, yung property natin, lupa natin ito, supposedly, property natin ito, wala tayong lupa, yung karamihan sa atin. Walang lupa. So, alimbawa na lang po, Doc Lito, yung mga magsasaka natin, bakit lumuluwas ng Maynila? Kasi wala silang trabaho doon. Lalo na pag alimbawang wala nang maaning palay, pupunta dito, yung mga anak magpapakatulong. Anong gagawin nila dito? Magta-tricycle driver, o Ayun. trabahador sa factory. So, hindi napahalagahan yung ating product, yung Nakakalungkot din, ating ano? lupa. Oo. Nakakalungkot din, kung iisipin. So, yung dignidad natin bilang Pilipino sa sarili nating bayan ay nababawasan. Kasi nga, merong mga pangyayari sa kasaysayan na nagtulak para yung lupa na yon ay hindi na maging atin. Isang aspeto lang yan na makikita natin sana, no? Yung kasarilan ng Pilipino. Isang aspeto lang yun. At sa palagay ko, marami pang mga aspeto talaga na makikita natin na ang Pilipino sa kanyang sariling bayan ay minsan din ay hindi rin niya na-enjoy yung dapat niya ma-enjoy bilang Pilipino. Opo. Oo, kaya nakakalungkot din kung titingnan mo sa banda rito, nakakalungkot din. Pero Ma'am Glo, bilang, again, uulitin ko, no, kasi kayo ang nagbibigay linaw sa ating mga nakikinig ngayon, bilang historian din siguro, ano po ang pwede niyong ibigay na mensahe dun sa sinasabi na wala nang hihigit pa sa tinubuang lupa. Kung ito yung bayan mo, dito ka dapat para bang sinasana, okay, enjoy your life here, live your life to the fullest here, because this is where you will be known and survive as a Filipino. Marami po tayo niyan, Doc Lito. Oo. Marami tayong pagmamahal. Ayun. Diyan tayo mayaman. Wow. Diyan tayo mayaman sa pagmamahal. Kaya, di ba, may mga co-teachers ako na sinasabi na, oo, merong mga nag-a-abroad, yung mga nag-a-abroad ay yung pera nila bumubuhay sa atin kasi bumabagsak yung palitan ng piso at saka dolyar. Yung pinapadala nilang pera dito, yung mga OFWs natin sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa US, yun yung bumubuhay sa atin, no? Pero yung mga Pilipinong nagtitinda ng banana queue, halimbawa, mga tricycle driver, bumubuhay din yan sa economy natin.
bumubuhay Hindi din lang yan. natin ito namamalayan. Yung mga nagtitinda ng karinderya, nakakapagpaaral kaya ng mga anak yan. At nakakolehiyo pa. Opo. At, Di ba? so, Nakapagpapatapos ng mga anak. yung appreciation natin. Yes. O appreciation natin sa paligid natin, sa sarili natin, merong ganyang problema, pero andyan yung survivor nga tayo eh, di ba? Another point, yung kasaysayan ng kawalan ng lupa, magsisimula pa yan noong panahon ng Kastila, Duquilito. Medyo malayo-layo. Kasi, noon, dahil tayo ay Spanish colony, so, yung lupa at saka mga Pilipino sa kanila. So tayo ay pag-aari nila. Ngayon sa under the Treaty of Paris, binenta tayo ng Espanya sa Amerika. So binili tayo ng Amerika. In fact, kinausap pa ng American President ang Pope sa Vatican nabili na namin ng Pilipinas, amin ng Pilipinas. Magkano yan, Ma'am Glo? Nakalimutan ko po Nakalimutan mo magkano. Naibenta pala tayo. Naibenta tayo. Pero malinaw po, naibenta tayo. Bibilhin namin yung lupa ninyo sa Pilipinas sa murang halaga. So, yun yung paliwanag kung bakit yung pagdating ng American period, karamihan ng lupa ay pag-aari ng Amerika, hindi na tayo. So magpapatuloy yon. Halimbawa, kay Ayala, Ayala, nagre-research ako sa National Archives, so nabasa ko. Halimbawa, si Ayala, yung halos kalahati ng Makati kanya, nabili ni Ayala yon sa mga naunang Espanyol na may-ari. Pero dahil si Ayala ay kumalaban sa Kastila, sinequester ng government, yung lupa niya. This is an open, Opo. a public document. Opo. So, sinequester. So, pagka-sequester, ibinenta ngayon yung lupa niya kung kani-kaninong Amerikano. Kaya nagkaroon po ng BGC ngayon. Nagkaroon ng Fort McKinley. Yan. Sa kabilang banda, seeing now these areas na talagang nakikita mo naman na nagbubuman, no? It does something good also to the community, to the Filipino community. In effect. Pero meron pong nangyayaring displacement. Kasi yung una pong mga nakatira doon ay displaced. Yun nga po yung kinukwento ko sa inyo kanina. Nung binili ng mga Amerikano yan, so yung mga magsasaka na pupunta doon sa farm nila, ay kailangang magkaroon ng pass. So, meron akong nakita sa American Historical Collection na litrato. Doon sa litrato, imagine na lang ng mga listeners natin. Doon sa litrato, merong release ng tren. Tapos doon sa release ng tren, may tumatawid na isang pamilya, merong 2 anak, isang lalaki, isang babae, nakaupo sa ibabaw ng kalabaw, yung tatay naglalakad. Tapos yung isang bata na nakatungtong dun sa kalabaw, may hawak na white flag. Ano ibig sabihin ng white flag? Ay surrender, di ba? Oo. Pagkatapos merong Amerikano, naantagad ng Amerikano, batang-bata, may dalang rifle na mahaba. Ang sabi, have you got pass? So, yung magsasaka, kailangan ng ng pass given by the American para makapunta dun sa farm niya. Lupa niya yun diba? Ever since, dun siya lupa ng ninuno na yun. Pero dahil sa pag-aari na, binili na tayo sa Amerika, hindi na natin lupa yon. Ngayon, paano tayo nag-survive? Daan, makikita yung malaking usapin yan. kahusayan ng mga Pilipino. Alam niyo, Ma'am Glo, ang sarap sigurong makinig sa inyo kasi kung guro kayo, parang pag ako ay nakikinig sa inyo, talaga namang nadadala ako doon sa mga sinasabi. Sana mas marami pa yung oras natin para makapagkwento pa kayo. Pero bago tayo magtatapos, meron tayong babatiin galing kay Shamir.
Congratulations kay Mr. and Mrs. Maria Seneca and Drew Amorsolo, and happy birthday kay Amor Tugonon. Ma'am Glo, baka meron kayong gustong i-plug na events ng Philippine Historical Association. Pwede na pong i-plug ngayon? Magkakaroon po ng international conference ang Philippine Historical Association sa September 14, 15, 16 po 2017. At ito po ay magaganap sa De La Salle University sa Taft. Inaasahan po na magsumite ng maraming papel, papers to be presented about Southeast Asian Malay world ang mga scholars na interesado doon sa pagbibigay ng kanilang knowledge, pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng kaalaman hinggil sa kasaysayan. Gayon din po, hindi pa po kami pasukan sa University of the Philippines Los Baños, pero meron po kaming mga activities. Binabati ko po yung aming mga kaguruan, si Sir Eric Camar na nakikinig kayo ngayon, ang aming chair, si Dr. Dwight Jestro, nakikinig po, magandang hapon. Okay. Ako naman po, gusto ko ipaalam sa lahat ng mga student services and student affairs practitioners na yung pong ating Interactive Youth Forum sa September 20 to 22 po sa Boracay. Inaanyayahan ko ang lahat na mga estudyante na just coordinate with your student affairs offices para sa pagsama dito sa ating Interactive Youth Forum ngayong September. At Ma'am Glo, batiin po natin lahat ng mga nanood sa ating FB Live. Sa lahat po, magandang hapon sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan ninyo yung aming talakayan ni Ma'am Glo tungkol sa Araw ng Republika, Philippine-American Friendship Day. At muli, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nakinig. Sa susunod na Sabado, makinig at makilahok sa usapang di makamove on at tsak na paaasahin kayo dito lang sa Lakas Pinoy Radio. Ulitin natin, Ma'am Glo, dito lang sa Lakas Pinoy Radio. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, paalam. Meron tayong hindi nabahagi.